Yan po, welcome po sa ating channel, Black and Tonic. Part 2 video ng ating compressor. Compressor po ayaw magkarga o di kaya mabagal siya magkarga ng hangin. Yan. Troubleshooting po tayo, part 2 video na to. Yan, yung kung di nyo po napanood yung part 1, comment lang kayo at ililink natin yung part 1. Yan. Yan, pagtetest po, troubleshooting tayo. Ito dito tayo naputol. Yan. Makikita lang natin dito na ito sumisingaw. Yan, makikita nyo dyan. Dapat may pabula kayo. Yan. Yan po makikita nyo na malakas yung bula. Yan. Yan, indikasyon po na may problema dito. Lalagyan natin ng Teflon tape yan at iikitan natin to. Tapos next pa rin ito. Yun. Bumubula pa rin. Ikitan pa rin yan. Yan, pag ganyan po, hindi mapupuno yung tangke natin. Yan, mabagal o di kaya mabagal magkarga. Yan, pressure gauge natin, makikita nyo dyan. Yan, pressure gauge natin. Tapos ito rin po, i-check rin yan papunta doon sa ating pressure switch. Ito dito. Test din po yan kung may singaw. Ito dito. Yan, kailangan nyo rin ng pabula dyan. Yan. Yan, dito naman po wala siya. Yan, wala siya. Yan, wala sumisingaw. Ngayon, dito sa loob, yan yung patakbo dito. Yan, tetest nyo rin yan. At ito rin copper tube na yan, tetest nyo rin po yan kung may butas. Yan, ginaganyan nyo rin po yan. Dapat mabula talaga yung gagamitin natin. Yan, tetest nyo po yan kung may butas din. Dito wala naman. Dito lang talaga yung may problema at doon. Ngayon, papatayin muna po natin. Yan, ipapakita ko sa inyo yung iba pa na dapat i-test. Ito kailangan din pong i-test ito. Yan, titignan na natin yung pangalan niya, nakalimutan ko. Ito po, safety valve. Yan, kailangan din i-test. Kailangan pa rin i-test yan kung may singaw. Yan, yung mga something na may thread. Yan, kailangan nyo pong i-test yan. Yan, makikita nyo dyan na wala naman. Yan, safety valve. Yan, ito pong safety valve na to, huwag nyo tatanggalin to. Kasi ang purpose po nito o ang trabaho nito, pag sobra na po yung karga ng ating tangke, para hindi sumabog yung tangke, ito, mag-o-open po yan, kusang sisingaw. Pag sobrang-sobra na yung laman ng ating tangke, ito, sisingaw yan. Kaya meron po siyang ito, parang pinaka inihila. Yan. Pag sobra na po yung laman ng tangke para hindi sumabog, ito yun. Yan, safety valve. Safety valve switch po. Yan, wala naman po singaw dito. Tapos dito, yan mga bossing, makikita nyo na nagbabubbles. Ibig sabihin, may indikasyon na may singaw tayo dyan. Yan, malakas yung singaw. Dapat matatanggal po lahat yan para mabilis makargahan yung ating tangke. Yan, lakas. Yan po, lakas. Yan, lakas na singaw. Tapos hanggang dito sa ilalim. Basta po yung something na may thread dyan. Ito naman yung patakbo dun sa ating pressure switch. Yan, para mag-automatic. Yan, wala naman singaw dito. Yan, wala singaw. Ayan. Kung susundan nyo yung copper tube, ayan, papunta dito. Yun, papunta doon. Pag dito po magte-test kayo, dapat tatanggalin nyo muna yung saksak. Kasi pag basa yan, baka makuryente kayo, lalo na kung bukas to. Yan, nakasarado naman siya. Pag magte-test po kayo ng bubbles banda dito, tanggalin nyo yung pagkakasaksak niya kasi makukuryente kayo. 220 na yun dito. Yan, may linya na 220 dyan. Yan, yun. At ito pa po yung isa pang dapat nating i-test. Sa ilalim. Yan, sa ilalim. Ayan, titignan natin sa ilalim. Yan, dako tayo dun sa bandang ilalim. Pakikita ko sa inyo. Ito po sa ilalim, tataas natin para makita natin. Ito, yung pinaka bukasan sa ilalim. Itetest nyo rin po yan kung may singaw. Baka hindi gaano maigpit. Yan. O di kaya may tama na, kaya may singaw. Yan, kita nyo wala naman. Yan, sana makakita sa camera natin. Yan, ito siya. Yan,
Tapos yung tangke number 1 dapat i-check yan kung may tama yung tangke natin, kung may singaw. Kasi yung iba pong tangke pag luma na, kinakalawang yan. Yan, pag kinalawang yan, magkakaproblema na. Yung iba niwe-welding nila tapos tatapalan lang. Hindi naman po tatagal yung pag ganun, pag welding. Dapat acetylene yung ginagamit nila. Yan, okay naman dito sa ilalim, wala naman singaw. Yan. Yan po yung isa pang itetest dapat. Yan, tapos yung tangke, okay na okay yung tangke natin, walang problema. Yun, sa video po natin mga bossing, nakumpleto na natin yung troubleshooting natin. Bali, lahat po ng dadaanan ng hangin dito, pag-upsa dito. Yan, tetest natin yan. Ngayon ito, higpitan natin muna para maipakita ko sa inyo na na-troubleshoot natin na nawala yung ano niya. Nawala yung pinaka-singaw. Ito, 17. Yan, higpitan natin. Yan. Yan po, yung ginagamit po dyan, Teflon tape. Tapos tamang higpit lang, baka mabali. Kung minsan pag medyo luma na, halos na pag nagse-service tayo, yan, pag medyo lumang-luma na po yung compressor, mabilis masira yan. Baka sisihin pa kayo nagpapagawa na nasira ano naman po talaga na pwedeng masira kasi kung minsan sa katagalan medyo mahina na po talaga yung mga ibang thread. Yan. Kung ganun po yung nagpapagawa, madidismaya kayo. Sisisihin pa kayo dun sa nangyari. Yan. Madidismaya po tayo. Yan, higpitan po natin sa ilalim at nang makita natin kung may pagbabago. Kanina sumisingaw dito sa ilalim yan. At nakita rin po natin na sinulid lang yung nakalagay. Yan, sinulid yung nilagay. Yan, sinulid. Tapos sa next video natin pag-usapan natin kung bakit sumasabog yung capacitor. Yan. Capacitor, tapos ayaw umandar. Ayun po, binawal lang po natin yung pusa kasi inaano po yung mga cactus. Yan. Balik po tayo sa ating usapan mga bossing. Yan, higpitan natin to. Yan, higpitan natin. Yan, yung next video natin mga bossing, pag-usapan natin kung bakit ayaw umandar ng inyong compressor. Yan, tapos mga sumasabog na capacitor, ito gaya nito. Tapos yung wiring diagram, starting capacitor at running capacitor. Yan, pag-usapan din natin yan. Ito, tamang higpit lang po. Pag tansya nyo, okay na. Okay na, wag nang sosobran kasi baka ma-lost thread naman. Yan, baka ma-lost thread naman po, magka-problema pa tayo. Yan, saksak natin at tetestingin natin ulit. Yan, gamit pa rin po yung tubig na may sabon o di kaya mas maganda dishwashing liquid. Mas mabilis bumula. Tapos gamit ka ng sponge o di kaya basaan. Ito, gaya nito, sponge na luma. Tapos yan, yung talagang kasanggaan nyo sa paggawa po ng compressor ay bula. Yan, simple lang po, bula. Yan, bula lang talaga yung para makita na natin. Yan, bumubula pa rin, meron pa rin siya. Yan, makikita nyo, bumubula pa rin, meron pa. Tapos sa ilalim po yan, wala na. Yan, wala na siya sa ilalim. Okay na. Yun, may konti pa. Yan, may konti pa sa ilalim. Yan, sa taas muna tayo at sa ilalim. Yan, tanggal pa rin ng saksak. Yan, ganyan po yung nagto-troubleshoot. Para makita nyo lang kung paano mag-troubleshoot ng buong buo. Yan, bumubula pa rin siya. Yan, nagbababol siya. Tapos higpitan pa rin natin. Yan, higpitan po natin. Tamang higpit pa rin, siyempre. Tapos sa ilalim din po kasi meron din siyang singaw. Yan, malakas. Yan, makikita nyo magbababol siya sa bandang ilalim. Napakalakas. Yan, hindi pa siguro gaano maikpit kaya sumisingaw pa rin.
Ito, ipitan natin. Yan, kung may katanungan po kayo about compressor, sasagutin natin yung mga tanong nyo hanggang sa kaya natin. Yan, yung mga alam nating i-troubleshoot. Yan, kung masasagot natin, sasagutin natin yan. Sa abot po ng ating kaalaman. Yan. Yan, di ko naman sinasabing marunong akong gumawa nito kasi ano lang, puro ano tayo, DIY, yan, sariling sikap. Yan, pero nagkaroon tayo ng konting experience dun sa pinasukan ko yun, nakiusap ako dun. At yun nga po, hindi lang ganong tumagal kasi yun, pag nagsawa ka, hindi ka tatagal. Yan. Yan po, testing tayo ulit. Tignan natin, bubbles pa rin ang gamit natin. Tignan natin. Yan, makikita nyo po, wala na. Yan, wala na siya. Yan. Wala na po siyang bubbles dito. Okay na siya, tapos sa ilalim din okay na. Ngayon, tapos na po tayo dito. Yan, kung tinatanong nyo bakit umiinit to, talaga pong iinit yan kasi copper tube po yan, bakal yan. At ito, umiinit yung ating makina, air pump. Iinit po talaga yan kasi bakal to bakal, nakatap siya, bakal to bakal, diretso doon. Yan, iinit po talaga to. Pero yung mga copper tube naman po na yan ay makapal at huwag kayong mag-alala. Yan. Yan, okay na siya at wala nang singaw. Yan, pagkatapos po niyan, pag nakita natin na wala nang singaw yan, lilipat tayo dito. Yan, lilipat tayo dito kung tumataas po ba yung yan, yung gauge ng ating hangin. Yan. Pressure gauge natin. Yan, titingnan natin, mo-monitor natin kung aangat yan. Yan. Malapit na sa 40. Tingnan natin kung aangat siya. Yan, dapat po umangat yan, dire-diretso. Tingnan natin kung may hangin siya. Yan, malakas na. Yan, lakas po. Napangatin natin. Yan, nakikita nyo na nagpalabas tayo, nagpasingaw tayo ng hangin. Malakas. Malakas na siya. Ngayon, hintayin natin kung kakarga ng mabilis. Sa susunod po, pag-usapan natin about motor diagram. Kung paano nyo wawiringan yun. Halimbawa, pinakilaman yan. Yan. Tapos pag-usapan din natin yung capacitor. Sa capacitor po, yung mataas na value, starting capacitor. Pag maliit yung value, ganito yun, 15 UF, tapos 25 UF, 40 UF. Ayan po yung ating running capacitor. Yan. Running capacitor po yan. Yan. Yung dito po sa maliliit na ganito, 15 UF, 1/4 horsepower, 15 UF. Tapos yung 1 horsepower, 25 UF, yung running pa rin. Running capacitor po yung mababa yung value. Yan, kung maririnig nyo, 15, tapos 25 UF at 40 UF running capacitor. Starting po, pag-usapan din natin yan, yung trabaho ng starting sa next video na rin. Yan, umaangat siya. Yan, umaangat. Yan, hintayin lang po natin. Tapos sa channel po na to, may mapapanood din kayo na solar panel po, libre kuryente. Yan, marami pa naman yung video natin, magkikwento lang ako. Bali po, maliban po sa air compressor, gumagawa tayo ng, yan, meron din tayo single phase 3-phase motor. Yan, may makikita nyo na dalawa yung capacitor nya. At ito rin, makikita nyo dyan yung yan. Yan, pag-usapan din natin yan sa susunod kung bakit nakaganyan yan. Tapos ito, pressure switch. Pag may problema din po yung pressure switch nyo, pwede rin hindi makargaan na maayos. Kung may singaw din to. Yan, kung may singaw din yan dito sa ilalim.
Yan, ay ito pala yung nakalimutan nating i-test. Tetest din dapat natin dito sa ilalim yan, yung bula. Bula test pa rin dito kasi may thread pa rin yan. Yan, tetest pa rin yan. Yan, ayun na lang yung pinakalas. Yun, balik po tayo sa usapan na magse-set up din po tayo ng solar panel. Yun, yung solar panel nasa labas. Yan, para makalibre kayo ng kuryente, panoorin nyo lang po yung video ko. Yan, 4 pa lang sila, pero malaki na yung natipid namin kuryente. Yan, sa mga susunod pang video, target ko mapandar sana si Rep. Yan, bali yung solar panel po na yan, magagamit nyo na yan sa umaga na wala pang baterya, umaga hanggang hapon. Yan, kahit wala kayong biniling baterya, magagamit nyo na yan. Yan, ginawa ko ng video yan. Kung tinatanong nyo kung paano, ililink ko yung video dito. Mag-comment lang po kayo. Nakakalibre kayo ng kuryente dyan, magagamit yung electric fan nyo, ilaw sa umaga hanggang hapon. 6 AM to 6 PM, libre yung kuryente nyo. Pwedeng TV rin, monitor, radyo. Yan, 12 volts, kaya 220 pwede. TV po, 220 pwede. Mapapandar nyo sa 6 AM to 6 PM. Habang nandiyan po yung araw, may libre kayong kuryente kahit na wala pang baterya o wala pa kayong baterya na binibili. Yan, ayan po yung usapan dito sa ating solar panel. Ito yung setup natin. Marami na akong ginawang video dyan. Bisitahin lang po yung channel natin. Yan po, sana po subscribe po at like. Yan, kung about air compressor yung hinahanap nyo, yan, kukumpletuhin natin yung video natin. Ibang topic tayo sa next video. Yan po, channel name, Beck and Toink. Sana po subscribe at like na rin at marami pong salamat.